We are bound for Davao City. There you are, say hello. My friends and classmates, say hello. Deb, Shirley, Paul. It's a 6-day vacation to Davao. We are an 8:45 flight for Davao today. Philippine Airlines. Landed in the airport sa Davao. Whoop. Okay, here. Nana, paabot pa lang, nagpayong na. Oh. Yes, here. Everyone. Are we all complete? Kompleto? Okay. Asa imong san? Buffet lunch. Wow, ang leto, Shirley. Ooh. We have pasta and noodles. Yeah. Lunch sa Vista Restaurant. Okay, first stop ni namo. We have no choice. Mukaon good me kay late na ka. First day here in the city of Davao. Saya tu'y punta ni Panunin na mapan.
Yeah. Tribu Bagobo. Do you live here? Come on. Hindi. Nag-perform lang. Nag-perform. Okay. The Japanese immature, still available in selected supermarket downtown. On your left is another magnificent view of Davao City, the Davao Golden and the Samal Island. Sister company sa resort located siya sa Samal Island. Dito naman is our herbs and spices, which we use in our main restaurants. So can use for pasta, tea, soup, and the last na covered the Lola's Garden. Why Lola's Garden? Kasi yung mga tanim is more like Lola, like the Gomanda. Okay. Then may Carabao dish na pagmamayari niya. Ayan, okay, Ganda. 5 minutes to explore again. Thank you very much. Picture muna tayo dito sa ano. Sinong gustong sumakay? Matagal nang di nakasakay. Pasakay, sakay sa Carabao. Oh. Sakay mo? Oh, yes. Later. Take a picture muna. Sandali. I take videos. Wow. Wow, amazing. Lovely view. Nasa Davao City Wharf tayo. Papunta na tayo ng Samal Island with my dearest friends and family, relatives and loved ones. Entering na, papasok na tayo. This is yung wharf. Ipapasok natin yung van. Here, papunta ng Samal. Papunta na tayo ng Samal. Pwede din sa loob ng barko. Oh, ipasuyo. Okay, we are bound for Samal Island. Yan. So, may dala kaming van. It's only for 15 minutes. Going to Samal Island. Ayan. The van is there. Gary, say hello. Ayan. What a lovely day. In Barangay Tambo, Sitio Dongas, Babac District, Island Garden City of Samal is the Bat Cave na documented by the Guinness Book of Record. Yan. Good morning. Yeah. So once again, Madjo na Pagdatong. So Madjo na Pagdatong po, that means welcome. So that is our Sama tribe language here in Samal Island. So bago tayo mag-proceed sa ating sanctuary, may short briefing na po tayo about sa importance ng bats, history ng cave, and why should we CPR bats po. So CPR stands for Conserve, Protect, and Respect bats po yun. So alright po, so by the way pala ma'am, so this area pala was entrusted by the Montfort family po since 1900s pa po talaga. And according to them, may mga bats na raw po talaga dito before, pero hindi po talaga katulad ngayon ha, na sobrang dami na po nila with approximately number of 1.8 million of bats. Yes.
So ito na yung reason kung bakit tayo nanalo sa Guinness World of Record. And hanggang ngayon, title holder pa rin tayo. Kasi even meron tayong competitors, wala pa rin pong nakaka-break ng record natin. So diba, iba talaga yung Pinoy, no? Paritsahan man yan sa bunutan, pag nagtitrending, Pilipino pala yun ang muna. Bakit kaya yun? Yes, when take note po ma'am, sir, ito is estimated natin na 1.8 is last 2006 pa po ito. So right now, mas nag-increase pa yan sila, nadagdagan pa yan sila, and more than 2 million na po ang batch na meron dito. Yes, so magtatanong din kayo, bakit pa sila dumami ng ganyan? So ma'am, sir, mga fruit bats talaga, hindi yan sila nag-increase through reproduction. Kasi kung doon tayo mag-base, isang baby lang ang kaya nilang ma-produce in a year. So yes, ang mga batch namin dito, may family planning. Joke lang. Joke lang yun, ha? So, diba, dami talaga yan sila halos, ma'am, sir, through migration po talaga. Kasi nga, diba, nocturnal sila. So, active lang yan talaga sila during night time lang. So, ang ginagawa nila, nag-travel yan sila around the island, across the sea, and then, bumabalik naman po yan sila dito kinabukasan before sunrise talaga. Yes, kasi kahit gaano kalayo yung gina-travel nila, pag alam nila na safe sila sa colony nila at na-adapt na nila yung environment nila, bumabalik at bumabalik po talaga yan sila. So sana all binabalikan. Yes po. And of course, yung mga ideal places naman ng bats, ito yung places din na maraming cave. So of course, ang ginagawa nila, nire-recruit or ini-invite nila pabalik dito. So kaya, dumadami talaga yun sila through migration talaga halos. Actually, dito sa amin sa Saman Island, we have our 70 caves po talaga dito, but most of the caves po talaga are empty na through human hunting or interventions po. So, kaya patay sila for food or by ignorance naman po. Especially yung mga indigenous dito sa amin talaga. So, parang naging source of living po talaga nila yung pang-harvest ng guano or yung pupo ng mga bats talaga. Binebenta nila yung ginagawang organic fertilizer, gunpowder po. Pero sa amin dito, preserve po talaga namin sila. Kasi ang mga bats kasi, malapit na din yan silang mabilong sa endangered species. Yes po, exactly. And aside from that, ang bats natin, very important din sila sa ating environment po. Yes, because they are our seeds, dispersal agents po sa mga night farmers natin ang bats. So sa anong paraan? So by dropping the seeds of the fruit they eat po, kasi yung mga prutas na kinakain nila, ang mga seeds nun, hindi nila totally dinadigest talaga. So ang ginagawa nila, niluluwa nila yan or dinadrop nila into different places for another trees to grow. Diba kung kayo pansin nyo, ang dami natin yung makapakalat-kalat na fruit bearing trees sa ating surroundings, diba? So 15% of that are contributed by bats talaga. And example na po yung mansanitas na yun doon sa labas, diba? May nakalagay yung planted by bats. So, hindi talaga as in ang bats ng tanim nyo, ha? Napakabait naman ang bats. Pag tanim sa doon, gano'n talaga ka-straight? Oo. Sila lang nag-scatter, kami lang po ang nag-landscape doon. Yes. So actually, galing yan sa sanctuary ng mga mansanitas. Ang ginawa namin, nilagay namin dyan para dagdag attraction na lang din po. Yes. And for the pollinations naman, nagpupullinate din yan sa mga nocturnal flowers. Kabilang na doon ang flowers ni durian. So yes, ma'am, sir, ang flowers ni durian are also nocturnal yan sila. In 3 hours lang po nag-bloom yan during night time lang. So that's why, here in Davao region talaga, isa si Bats na naging dahilan kung bakit tayo naging durian's capital talaga. Even meron naman tayong mga artificial fertilizers na ginagamit. But most of our bukid-bukid areas, bats are the perfect pollinators of their durian farm po talaga. Yes, so yun yung tulong ni bats sa ating ecosystem po to continue the cycle. So dito po, isang cave lang talaga ang makikita nyo, ha, pero interconnected yan with the 5 sinkhole with 300 meters long. So each hole, they have names according to their gender and their ages. So doon po sa unat pangalawang butas, tinatawag namin itong mating / nursery area or maternity area. So doon nagbubuntis si mama bats ng 6 months. 3 months din po yan sila nagpapa-breastfeed. Kasi mga mamas man yan sila, they hatch eggs po. So doon sa first opening at saka sa second opening, kung may makikita kayong dalawang batch doon na malalaki na nag-hugging, ang ibig sabihin nung nag-mate yan sila or mag-partners yan sila. So especially this month po is mating season. So marami kayong mga mating activity na mau-observe doon. Yes. At yung isa naman maliit, yung isa malaki, si mama bat po yun, nagpapa-breastfeed sa kanilang mga babies. And after the 3 months of breastfeeding naman, si mama bat, dahan-dahan niya ng daddy ang kanyang baby doon sa third hole para doon tuturuan niya ang kanyang baby kung paano maging
Independent. Yes, sir. Exactly po. Ganyan si mama, but may mother instinct Bata. po talaga yan sila. And for the fourth host po, that is a scrotum ward or male ward po yung nandoon. So mga lalaki na halos. So majority po talaga sa population ng bats is lalaki talaga halos. So how do we recognize na lalaki sila? So malalaman yun na lalaki sila kasi ang laki ng mga balls nila doon, ma'am, sir. So ayan, may mga black lato-lato sila doon. May mga silent lato-lato. Ayan sila. And ito din naman si female. Di ba magkaiba talaga sila? Ayan. Si female naman, of course, may dede din sila. At ang kanilang sex organ din. And for the last one naman, that is a senior's ward or adult ward. So matatandaan ang halos na Paul. doon. O diba? Pero wala akong sarabing, may ano ba dito? May senior ba? Wala akong sarabing, pwede kayo dun ha? Bats na ang pwede doon. So yun po. Ang lifespan pala ng ating fruit-eating bats is 30 to 41 years din sila nabubuhay. O diba? Ang haba ng lifespan nila doon kasi only fruits lang ang mga bats natin doon, di ba? Walang soft drinks, walang junk food doon, walang red horse doon, walang fast food doon. Only fruit sila. So, healthy living yung mga bats namin dito. So, kayo, mag-isip-isip na kayo. Yes po. So, yung heat hall kasi, ideal places na po talaga siya ng mga seniors doon kasi nag-hibernate na yan sila. So, pag sinasabi natin hibernation po, so mas kaya nilang mabuhay ng mas matagal. Hindi yan sila kumakain until they die. So, ganun po namumuhay ang ating fruit-eating bats. So, ngayon po man, sir, viewing from the outside lang po talaga kayo doon sa mismong sanctuary, ha? So, bawal kayong directly talaga na papasok sa cave. But still, makikita nyo pa rin naman po ang 15% of their population doon po sa outer part ng cave. So, thousands of bats pa rin ang makikita nyo sa mismong sanctuary ngayon. Mga kalakwatsera, on our second day, mga dumi sa bats colony diri sa Samal. Montfort Cave. My third time. Well, mas daan ay mga first time here na diri nga nindot kaayo ni kay well represented ni from different cities, municipalities, provinces going to Montfort. Kay ang kaning Montfort Cave has been included sa Guinness Book of Record on 2006 pa. Until now, walay naka-break sa record sa may pinakadaghan, pinakamaraming fruit-bearing na bats. Fruit. Kaya ang ilang kaunon manggod are fruits. Yan, mga visitors. Pasulod na ta sa maternity mating. Pasulod na ta sa cave number 1. Maternity mating. Yan. Ibutangan na nilag ali. Ayan. Noon pwede pa makapalapit dira. Itong una pwede kami kasuod dira bet. Wala na karon. Yan. Okay ba yan? Okay na siya padung dito palapos na padung dito. Hindi pa napakapasok na. Ay hindi to una pwede karon wala na. Ayan makita ninyo ang mga bats. Monit siyang maternity area kung saan nagmi-mate yung mga bats. Sayang tong una pwede kita kaduol dira karon dili na. Yun. Oh, Nana. Look at that one. Oh. Nana sila oh. Nagpatutoy. Nagpatutoy sa ilang mga yan. Oh. Oh. At nursing their baby. Ana. Ayan. Thousands of bats.
Here. Dira. Oh, estimated to be 1.6, but these are thousands, no? Oh, kita ka, oh. Oo, napa dito. The second. Then we will proceed now sa katatlong cave. Mga Australian bamboo. Oh, yung mga visitors. Oh. Yan. O, diri na. O, training ground sa tudluan na ng mga parents ang mga bata. How to fly. Nakuyugon sa sila kung gabi magkuha o pagkaon. This is the one. Kaya, alam niyo talaga kung asa i-train kay dako ang area, no? Where they can fly. This is the training ground for the bats to fly and to search for food. During night time kay mga nocturnal man sila. Yan. Wow. Swerte kaayo sila. Na sila inani. Dili kay tingali. The tree, oh, kita mo? Wow, mga bats. There you are. Wow. May mga sila na hatak na sumasama sa kanya. Hindi rin makita. Pinukano ko makita. Oh, ang mga taga Romblon at taga Manila, gina-video talaga nila. Oh. Ayan, no? The training area. Kal. Dili na ta sa male ward. Oh. Oh, naka-smell na mo sa iyang smell? Naanata. This is the male ward. Oh, naanya. Diri na. Ang male ward sa mga bat. This one. Pag human nilag training, mao na ni mga laki diri. Nasa kay bayot sa? Oh, di ba? O saan man nato? Ano sa? Saan naka-ribbon? We close up to be. Bayot! Bayot! Be, pag naimutubag ani, bayot yun eh. Okay. Uba sila, unayay na ni sila tanan diri. Okay, go. Yeah, that's the male ward. Okay. Oh, kalma na kayo sila. Naka-tranquilizer na sila. Oh. Oh, just imagine, oh. Moni ang colony ng mga laki. There. Yeah, ato ta sa senior citizen. Mauna ni siya ang ward namo. Senior na ha? Oo. Paul, atuan ni Paul. Wala na sila. Tawan. They just want peace of mind. Oh. Pero mauni mga kwartahan. Oo. Siguro na naibangko dira sa ano. This is the senior ward. More tranquil. Peace. They want peace. Oh. Oh. Natulog sila. They just want to hibernate, no? Oh. Yan, no? Tahimik na ilang life. Ingini po mga tao. Oh. Yeah, this is a ganang init to. Dira na sila. Kita naman siguro po lang ganag init karon. Yan. These are the senior citizen.
ng mga bats. They just want peace of mind. They have hibernated. Ang ilang lifespan is 30 years. So estimate na to ni sila ha, kaedad na ni siya ni mga sa 30. 35 years old. Pero di sila madalig ko kay fruits may ilang yeah. Long life sila kay way maka-high blood kay di mo sila makaugbalbakwa. Ang ilang kaunon durian ragyod, alaisyo, mangustin. Oo. So we should learn from the bats. Not from our bashers but from our bats. Thank you. Thank you, Lord. There you are. Sonnenberg. Oh, ganda ng view. Look at that one. Ganun. First stop over namin to. Amo first stop over. Ang Sonnenberg. Diri ka mo maka-order of food. Ayan oh. Gandang view. Oh, ano pa, expansion pa sila. Wow, diri mi na nga on na mainit mi diri. Yan. Just who would have thought na maabot mi diri boundary ng Bukidnon ang boundary of Bukidnon and North Cotabato. Beautiful view. Morning first stop namo sa Buddha tour. Buddha Day tour. Wow. Mga improvement pa nila oh. Napas mga viewing deck na ilang gibuhat. Yan. Amazing view sa palm trees. There. This is the first stop namo sa Buddha tour. Nearly hapit na mi sa North Cotabato. Okay. Sonnenberg. Nata diri Sea of Clouds. We are on our way. That's Leo, amo guide. Good morning mga kalakwatsera, nandito tayo ngayon sa Sea Clouds sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, part na ni siya ng North Cotabato and Davao. Ayun. Ayan oh. This is the place, Sea Clouds Mountain View Resort. We're going to go inside. I-check natin yung place. Ito pala, what is very interesting, pag pumunta ka dito, dadaan ka yung mga boundaries ng North Cotabato, Bukidnon, at Davao. Puntahan natin ito. Sea of Clouds. Ganda ng resort. Beautiful resort. Wow. Oh, sigari, diba? Gaano masabi mo? Ganda. Beautiful. Yung creation ni God, walang papalit. At saka nature talaga. Nature talaga. Oo. Malupit, matindi ang lugar ng Davao. Ng Cotabato City. Imagine mo, nasa Cotabato City. Sa may Cotabato na. May sa gitna ng Bukidnon, Cotabato at Davao. Wow. In between ng Cotabato, Bukidnon at Tagum. Tagum. Tingnan mo niya ang okay. Lovely, lovely place.
Sea Clouds Resort. Wow. Oh. Amazing place, beautiful. Yeah. Okay. There you are. Great place. Beauty. O sa to pangalan ani nga resort lay? Sea Clouds. Sea Clouds. Ayan. The Sea Clouds Resort. Wow. The poolside sa Sea Clouds. Ganda. Amazing mountain resort. Lain na sad ni siya. Wow. Oh. Go. Sea of Clouds. May expansion pa. Dayaw! Welcome to Bimwa Farm. Sandali lang. Ako muna, i-video ko muna. Yan. This is the Bimwa Farm. Ooh. So they have also dining here. Aside from the garden, you can dine here. Oh. Food and the garden. Yeah, dito saka sa taas. They have freshly harvested na mga fruits. Yan. Ganda. Dili gini siya gi-harvest? Yes, sir. Yes. Amazing. Ooh, mga chips. Kakao. Oh, ito na. Ito yung trail. Ito yung mga tanom. Plants. These are mga plants. Wow. Asa ang cilantro nato? Kani mga herbs nato, no? Okay. So unsa ni diri, ma'am? Ano siya sa cilantro? Cilantro. Pulos na cilantro. Kani stevia. Unsa pangalan, ma'am? Stevia. 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 What else? Herbs yapon dayon thyme. Ha? Thyme. Pine. Mga herbs ni siya din. Unsa pa? Dayon Del. Eucalyptus leaf. Eucalyptus wa. Mga kanus ani siya ma-harvest, ma'am? Ay diri ra ni siya sir mahalin. Diri ra siya.
Di mo mabaligya sa gawas. Kani unsa ni siya? Pechay? Mga lettuce lang na Ah, mga lettuce. Okay. Kani tanan kani nga farm diri puro sini siya lettuce. lettuce po. Okay. Nya kanus ang harvest time ani? Isa ka bulan og tunga. Okay. When did you plant this? Kanus amani? Okay. Thank you mama. Kani nga mga ornamental na ni siya? Herbs gihapon ni pulos ni herbs di ay dire. Sorry ha. Pulos ni herbs dire. This one. Pulos mga herbs. And lettuce. Pulos mga lettuce. Pag naa kay tanom, naagid ka, diigid ka magugutom. Ha? Kung kugi lang yun, kung kugihan lang yun mo. Davao is really very rich, no? And also North Cotabato. Beautiful. Cabbage and lettuce diri sa Bemwa. Ito yung mga pananim nila. God. Oh, pulos lettuce. Oh. At saka cabbage. Amazing. Nandoon pa. Oh, okay. If may tanumon ka mo, naagid mo'y anihon. This is nako kayo. Oh. Wow. Nako kaayong area.